Kalabog. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa manipis na pader ng kanilang maliit na bahay. Kalabog. Kalabog. Napatalon si Ara Reyes mula sa kanyang pagkakaupo. Ang hawak niyang tasa ng kape ay napaalog at natapon ang mainit na likido sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya ininda ang paso. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa mga nakakabining dagok sa kanilang pinto. Hoy, Tomas! Alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong gibain namin itong barong-barong mo, isang magaspang na boses ang sumigaw mula sa labas. Nanginginig na napatingin si Ara sa kanyang ama, si Mang Tomas, na nakaupo sa lumang silya sa kanilang munting sala. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang balat nito ay mas maputla kaysa sa karaniwan, at ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa braso ng upuan. Papay! Bulong ni Ara, ang boses ay halos hindi lumabas. Huwag kang lalabas, anak, hirap na sabi ni Mang Tomas, sapo ang kanyang dibdib. Huwag. Blag! Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto at bahagya itong bumukas. Sumilip ang mukha ng isang lalaking may peklat sa kilay, ang mga matay nanlilisik sa galit. Aha! Nagtatago pala kayo ha? Sa pagpasok ng matinding takot sa puso ni Ara, isang tunog ang mas nagpadurog nito. Isang mahinang ungol. Napalingon siya sa kanyang ama. Nakita niya ang pagdilat ng mga mata ni Mang Tomas. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka, sinusubukang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Ang kanyang katawan ay nanigas sa kinaupuan, bago unti-unting lumambot at walang lakas na bumagsak sa sahig. Papa! Isang nakapanlulumong sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Ara. Tinakbo niya ang kanyang ama, lumuhod sa tabi nito, at nyugyog ang mga balikat nito. Papa, gumising ka! Papa, parang awa mo na! Ang lalaking may peklat sa labas ng pinto ay natigilan. Maging ang kasama nito ay napahinto sa pagsigaw. Ano yan? Drama lang yan, sabi ng kasama. Ngunit ang lalaking may peklat ay nakita ang tunay na takot sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang pagputla ng mukha ni Mang Tomas. Teka, mukhang seryoso to, bulong niya. Mabilis silang nagkatinginan at sa isang iglap, tila naglaho ang kanilang tapang. Babalik kami, sigaw ng lalaki, mas para takutin ang sarili kaysa kay Ara. At sa susunod, siguraduhin mong may bayad ka na. At tulad ng mga duwag, mabilis silang tumalikod at naglaho sa eskinita. Iniwan nilang mag-isa si Ara, yakap-yakap ang walang malay na katawan ng kanyang ama, ang kanyang mga hikbi ay umaalingaw sa nakabukas na pinto ng kanilang nasirang tahanan. Ang malamig at artipisyal na hangin ng ospital ang sumalubong kay Ara. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang damit. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik sa kahabaan ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang sarili. Kanina pa siya roon. Ang mga oras ay dumaan na parang isang mahabang, masamang panaginip. Miss Reyes. Nag-angat ng tingin si Ara. Isang doktor na may pagod na mga mata ang nakatayo sa kanyang harapan. Kumusta po ang papa ko, Dok? Tanong niya, ang boses ay paos sa kaiyak. Bumuntong hininga ang doktor. Malubha ang atake sa puso na nangyari sa kanya. We were able to stabilize him for now, pero kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang isang ugat sa kanyang puso ay barado. Naramdaman ni Ara na tila may pumiga sa kanyang dibdib. Operasyon. Ang salitang iyon ay katumbas ng perang wala sila. Magkano po ang kailangan? Nag-aalangang inabutan siya ng doktor ng isang papel. Ito ang initial estimate para sa operasyon at sa mga gamot. Kailangan niyong makapag-down payment para ma-schedule natin siya. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang tinitingnan ang mga numero sa papel. Ang bawat zero ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Saan sila kukuha ng ganito kalaking halaga? Ang perang inutang nga nila para sa araw-araw na gamot ng ama ay hindi na nila mabayaran, ito pa kaya. Napayuko siya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang tahimik na pag-agos nito. Kasalanan ko to, kung sana mas malaki ang sahod ko. Kung sana nakahanap ako ng ibang paraan. Desperation. Iyon ang salitang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang madilim at malalim na balon na walang katapusan. Miss Amara Reyes?
Isang boses, kalmado at propesyonal, ang bumasag sa kanyang pag-isip. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling itim na suit at may dalang itim na briefcase. Ang kanyang ayos ay hindi nababagay sa magulong paligid ng pampublikong ospital. Sino po kayo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, inilahad nito ang isang itim na business card. Dante Santillan. President & Santillan Holdings Inc. Sa ilalim ng pangalan ay isang address sa Forbes Park, Makati. Wala nang iba. Kasunod ng card, inilapag ng lalaki ang isang mamahaling puting envelope sa kanyang kandungan. Pinabibigay po ni Ellen Santillan, sabi ng lalaki sa formal na tono. Nais niyang mag-alok ng solusyon sa inyong problema. Napakunot ang noo ni Ara. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko kilala ang Ellen Santillan na yan. Buksan niyo po ang sobre, Miss Reyes. Lahat ng kasagutan ay nasa loob. Sa pagitan ng pagtataka at kawalan ng pag-asa, binuksan ni Ara ang envelope. Sa loob ay isang makapal na dokumento. Isang kontrata. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat. Ang mga salita ay legal at komplikado, ngunit ang mga pangunahing punto ay malinaw na parang kristal. Akuin ni Emma Dante Santillan ang lahat ng pagkakautang ni A. Tomas Reyes. Sasagutin ni Emma Dante Santillan ang lahat ng gastusin sa ospital, kasama na ang operasyon at pagpapagaling. Napatigil sa paghinga si Ara. Ito ay isang milagro. Isang sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit habang binabasa niya ang susunod na talata, ang milagro ay naging isang bangungot. Bilang kapalit, si Binibining Amara Reyes ay pumapayag na magpakasal kay Dante Santillan sa loob ng isang linggo mula sa pagpirma ng kontratang ito. Nabitawan ni Ara ang papel. Ang kontrata ay nahulog sa sahig. Tumingala siya sa abogado, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ano to? Isang-isang masamang biro. Pinulot ng lalaki ang kontrata at muling inilagay sa kanyang kandungan, kasama ang isang mamahaling pluma. Hindi po ito biro, Miss Reyes. Seryoso po si Emma Santillan. Tinitigan ni Ara ang papel. Ang kanyang kalayaan. Ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang buong pagkatao. Kapalit ng buhay ng kanyang ama. Bakit? Bakit ako, bulong niya? Ang mga dahilan ni Emma Santillan ay sa kanya na lamang po, sagot ng abogado, walang emosyon. Ang mahalaga ay ang desisyon ninyo. Tinitigan ni Ara ang pluma, ang itim na tinta nito ay nangangako ng kaligtasan at kapahamakan. Sa isang iglap, narinig niya sa kanyang isipan ang hirap na paghinga ng kanyang ama. Nakita niya ang mukha nito na namumutla sa takot. Nanginginig niyang dinampot ang pluma. Ang dulo nito ay itinapat niya sa linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Elra Santillan is waiting for your answer, sabi ng abogado, ang boses ay tila isang huling tulak sa bangin. Everything depends on that signature. Ang tinta ay tila dugo na dumaloy mula sa dulo ng pluma, bumubuo ng kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Amara Reyes. Ang bawat kurba ng letra ay isang piraso ng kanyang kaluluwa na ipinagbili. Sa sandaling maiangat niya ang pluma, naramdaman ni Ara ang bigat ng kanyang desisyon. Walang atrasan. Ang abogado ay tumango lamang, kinuha ang pirmadong kontrata, at tumalikod ng walang paalam. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, isang nurse ang lumapit sa kanya na may ngiti. Miss Reyes, nailipat na po namin ang tatay niyo sa private suite sa 12 Rie floor. Nasettle na rin po ang lahat ng bayarin at nakaschedule na po ang operasyon niya bukas ng umaga. Gumaan ang dibdib ni Ara sa narinig, ngunit kasabay nito ay ang pagbigat ng kadenang hindi niya nakikita. Nailigtas niya ang kanyang ama, ngunit sinentensyahan niya ang kanyang sarili. Isang babaeng maikli ang buhok at nakasuot ng uniforme ang magalang na lumapit sa kanya. Miss Reyes. Ako po si Elena. Inutusan po akong ihatid kayo sa inyong bagong tahanan. Bago pa man makasagot si Ara, isa pang nurse ang nag-abot sa kanya ng isang cellphone. Galing po sa benefactor ninyo. Para raw po makatawag kayo sa inyong ama anumang oras. Wala nang nagawa si Ara kundi ang sumunod. Sumakay siya sa isang itim at makintab na sasakyan na hindi niya alam ang pangalan. Ang bintana ay tinted, at habang umaandar ito, unti-unti niyang nilisan ang pamilyar na gulo ng Quezon City at pumasok sa isang mundong ngayon niya lang nakita.
Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at mga bahay na mas malaki pa sa buong barangay nila. Pumasok sila sa isang lugar na may malaking arko na may nakasulat na Forbes Park. Ang mga gwardiya ay sumaludo sa kanilang sasakyan habang dumadaan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Automatiko itong bumukas, tila bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Ang daan papasok ay napapalibutan ng matataas na puno at perpektong inalaga ang damuhan. At sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay, isang mansyon. Moderno ang disenyo nito, gawa sa salamin, bakal, at semento. Malaki ito at kahanga-hanga, ngunit walang init. Tila isang museo na walang laman. Nandito na po tayo, ma'am, sabi ni Elena, binuksan ang pinto para sa kanya. Bumaba si Ara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang laki ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ng entrada ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakapila, lahat ay nakayuko, hindi nagtatangkang salubungin ang kanyang tingin. Maligayang pagdating, Ginang Santillan, bati ng isang mas matandang babae, marahil ang mayordoma. Ginang Santillan. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Nasaan siya? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Nasa kanyang opisina po. Naghihintay sa inyo. Itinuro ng mayordoma ang isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Bawat hakbang ni Ara palapit dito ay parang isang hakbang patungo sa tiyak na kamatayan. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok. Isang boses na malalim at malamig ang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang pinto. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malaking bintanang salamin sa likod na nagpapakita ng tanawin ng hardin. Nakaupo sa isang malaking leather chair sa likod ng isang dambuhalang mesa ay isang lalaki. Ang kanyang mukha ay nasa anino, isang nakakatakot na silweta laban sa liwanag. Hindi siya tumayo. Hindi siya nagsalita. Pinanood lamang niya si Ara habang papasok ito at humihinto sa gitna ng silid. Ito si Dante Santillan. Ang demonyong bumili sa kanya. Maupo ka, utos niya, ang boses ay walang emosyon. Umupo si Ara sa silyang nasa harap ng mesa. Sa wakas ay bahagya siyang gumalaw at tumama ang kaunting liwanag sa kanyang mukha. Nakita ni Ara ang kanyang itsura. Bata pa ito, marahil ay nasa early 30s. Gwapo sana, kung hindi lang sa matatalim niyang mga mata na tila kayang tumagos sa kaluluwa. Ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga labi ay manipis at walang ngiti. Mayroon siyang aura ng kapangyarihan at panganib. Trust na naayos na ang lahat sa ospital, sabi niya. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Tumango lang si Ara, hindi magawang magsalita. Good. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, nakatalikod sa kanya. May mga patakaran sa bahay na ito, Miss Reyes. Simple lang sila. Una, lahat ng material na bagay na kailangan mo, ibibigay sa'yo. Damit, pagkain, alahas. Pangalanan mo, makukuha mo. Humarap siya. Pangalawa, hindi ka maaaring umalis sa mansyon na ito nang walang pahintulot ko. Ang property na ito ay malaki. May hardin, swimming pool, yun hindi ka mababagot. Pero ang labas ng gate na yan ay off-limits. Nag-init ang mukha ni Ara. Ikinukulong mo ba ako? Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Pinoprotektahan kita. At ang investment ko. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Isa siyang investment. Isang bagay. Pangatlo, pagpapatuloy niya, lumalakad pabalik sa kanyang mesa, ikaw ang asawa ko sa papel. Gaganap ka sa papel na yan kapag kinakailangan. Sa mga business dinner, sa mga event, ngunit sa loob ng bahay na ito, we are strangers. This is a transaction, a contract. Nothing more. Tumulog ang cellphone na ibinigay sa kanya. Isang text message mula sa ospital. Isang litrato ng kanyang ama na nakangiti sa kanyang bagong kwarto, kumakaway. Sa ilalim nito ay isang text, Anak, salamat sa kung sino mang anghel na nagpadala sa'yo. Okay na ako. Huwag kang mag-alala. Pinigilan ni Ara ang luhang gustong kumawala. Tumingin siya kay Dante. Naiintindihan ko. Mabuti. Tila tapos na ang usapan para sa kanya. Ipapakita sa iyo ni Elena ang kwarto mo. Tumayo si Ara at tumalikod na.
Ngunit bago siya makalabas ng pinto, muli siyang nagsalita. Miss Reyes. Lumingon si Ara. Welcome to your new life. Walang init, walang emosyon. Isang katotohanan kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan niya. Iniwan siya ni Ara sa dilim ng opisina nito. Dinala siya ni Elena sa isang malawak na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Huminto sila sa harap ng isang pinto. Ito po ang magiging silid ninyo, ma'am. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay nila. Mayroon itong king-sized bed, sariling sala, at walk-in closet na puno na ng mga damit at sapatos na hindi niya kayang bilhin kahit magtrabaho siya habang buhay. Mayroon ding pinto patungo sa isang malawak na balcony. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang pakiramdam ay malamig at walang buhay. Naupo si Ara sa gilid ng kama, ang tela ay malambot sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam niya ay nakaupo siya sa mga tinik. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang hanapin ang init na nawala sa kanya. Isa siyang bilanggo sa isang palasyo. Isang ibon sa isang gintong hawla. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto ng walang katok. Si Dante. Napatalon si Ara sa gulat. Pumasok ito sa loob, hindi tumitingin sa kanya. May inilapag siyang isang maliit na itim na kahon na gawa sa velvet sa ibabaw ng kanyang vanity table. Hindi siya nagsalita. Pagkatapos itong ilapag, tumalikod na ito at lumabas ng kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya. Nanginginig na lumapit si Ara sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakahimlay sa itim na unan ay isang singsing. Isang malaking diamante na kumikinang kahit sa madilim na ilaw ng kwarto. Maganda ito. Perpekto. At napakabigat. Tinitigan niya ito. Hindi ito isang simbolo ng pag-ibig o pangako. Para sa kanya, ito ay isang posas. Lumipas ang mga araw na tila mabagal na pagpatak ng tubig mula sa isang gripo. Bawat araw ay pareho. Gigising si Ara sa isang malambot na kama na hindi niya naramdamang kanya. Kakain siya sa isang mahabang lamesa na puno ng masasarap na pagkain na wala siyang ganang kainin. Maglalakad-lakad siya sa isang hardin na kasing lawak ng isang parke, ngunit ang pakiramdam ay kasing sikip ng isang selda. Ang singsing na diamante ay nasa kanyang daliri, mabigat at malamig. Isang palagiang paalala ng kanyang sitwasyon. Ang agahan ang pinakamahirap na parte ng araw. Nauupo si Ara sa isang dulo ng napakahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa kabilang dulo, halos 10 metro ang layo, nakaupo si Dante. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagtitinginan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa kaysa sa sigawan. Minsan, sinusubukan ni Ara na basahin ang ekspresyon ni Dante. Ngunit ang mukha nito ay parang isang pader na bato. Malamig, hindi matinag. Tanging ang mga mata nito ang nagpapakita ng kahit anong buhay, matatalim, laging nagmamasid, tila sinusuri ang lahat ng bagay sa paligid. Ilang beses sa isang araw, tumatawag siya sa kanyang ama. "Kamusta ka na, Papa?" tanong niya, pilit pinasasaya ang kanyang boses. "Ayos na ako, anak." Sabi ng doktor, napakaganda raw ng resulta ng operasyon. "Ang galing ng asawa mo, ha? Napakabait. Utang natin sa kanya ang buhay ko." Napapapikit si Ara sa tuwing naririnig niya yon. Anghel. Kung alam lang ng papa niya. "Opo, Papa. Mabait po siya," pagsisinungaling niya. "Magpagaling po kayo, ha?" Pagkababa ng telepono, ang peking ngiti ay nawawala sa kanyang mukha. Napapalitan ito ng kalungkutan. Nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng kanyang kwarto. Nakasuot siya ng magandang bestida, may mamahaling alahas. Ngunit ang mga mata niya ay walang kislap. Mukha siyang manika na nakadisplay. Maganda ngunit walang buhay. Sinubukan niyang kausapin ang mga kasambahay. "Manang, ano po bang paboritong pagkain ni Sir Dante?" tanong niya minsan kay Elena habang naghahanda ito ng kanyang damit. Natigilan si Elena. Yumuko ito at umiling. "Hindi ko po masasabi, ma'am. Pasensya na po." Ang takot sa boses nito ay hindi maitago. Lahat sila ay ganoon. Magalang ngunit malayo. Tila may isang hindi nakasulat na utos na bawal siyang kausapin tungkol sa kanilang amo. Ang bawat sulok ng mansyon ay may kamera. Bawat galaw niya ay tila may nanonood.
Pakiramdam niya ay lalo siyang nag-iisa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo sa ikalawang palapag, may napansin siyang isang pinto na bahagyang nakaawang. Ang tanging pinto na lagi niyang nakikitang sarado. Tinulak ng kuryosidad, dahan-dahan siyang sumilip sa loob. Ito ay isang study, mas maliit kaysa sa opisina ni Dante sa ibaba. Puno ito ng mga libro. Sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya, ay si Dante. Nakatayo siya sa harap ng isang estante, hawak ang isang maliit at lumang picture frame. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lamang siya sa litrato. Sa katahimikan ng hapon, nakita ni Ara ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga balikat. Humihinga ba siya ng malalim? O pinipigilan ng isang hikbi? Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang siwang sa pader na bato. Isang bakas ng kahinaan. Isang pahiwatig na sa likod ng halimaw ay may isang taong nagtatago. Nagmamadali siyang umalis, takot na mahuli. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Lumabas siya sa kanyang balcony para magpahangin. Malamig ang simoy ng hangin at napayakap siya sa kanyang sarili. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang swimming pool sa ibaba. At doon, sa tabi ng pool, nakita niya si Dante, nakaupo sa isang lounge chair, nakatingin sa madilim na tubig. Nakita ni Ara na kahit naka-long sleeves ito, tila nilalamig din ito sa hangin. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Elena mula sa bahay, may dalang makapal na kumot at inilagay ito sa balikat ni Dante. Tumango lang si Dante nang hindi lumilingon. Alam ni Ara na hindi si Elena ang nakapansin. Impossible. Si Dante ang nag-utos nito. Para sa kanya. Ang realisasyong iyon ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa kanyang dibdib. Isang maliit na kislap ng init sa gitna ng nagyayalong palasyo. Isang araw, habang pababa siya sa malawak na hagdanan, natapilok siya. Nawalan siya ng balanse at handa na sanang bumagsak sa matigas na sahig. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang malakas na braso ang biglang pumulupot sa kanyang baywang, hinila siya patayo. Amoy ni Dante. Isang mamahaling pabango na may halong amoy ng sigarilyo. Napatingala si Ara at sinalubong siya ng matatalim na mata nito. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ibang dahilan. Nakatitig lamang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Tila may hinahanap sa kanyang mukha. Ang sandali ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit para kay Ara, ito ay isang eternidad. Bigla siyang binitawan ni Dante, tila napaso. Tumalikod ito at naglakad palayo na parang walang nangyari. Mag-iingat ka, sabi nito, ang boses ay muling naging malamig at formal. Naiwan si Ara na nakatayo sa hagdan, nanginginig. Ang init ng kamay nito ay nanatili sa kanyang baywang. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya maalis sa isip ang mga sandaling iyon. Ang lalaking tinitingala niya bilang isang demonyo, isang halimaw na walang puso, ay nagpakita ng mga siwang sa kanyang pagkatao. Ang pagtingin sa lumang litrato, ang kumot na ipinadala sa kanya, ang mabilis na pagsalo sa kanya sa hagdanan. Maliliit na bagay. Mga bagay na marahil ay wala lang para kay Dante. Ngunit para kay Ara, na nabubuhay sa isang mundong walang emosyon, ang mga ito ay parang mga patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Nagdulot ito ng pagkalito sa kanya. Sino ba talaga si Dante Santillan? Isa ba siyang malupit na negosyante na bumibili ng tao? O isa siyang malungkot na kaluluwa na nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan? Ang pagkalitong iyon ay mas masahol pa kaysa sa purong takot. Dahil sa takot, alam niya kung paano kikilos, iiwas siya, mananahimik, susunod. Ngunit sa pagkalito, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. At ang hindi niya pagkaalam ay nagsimulang magbigay daan sa isang bagong damdamin, ang pagnanais na makaalis. Hindi na lamang dahil sa siya ay isang bilanggo. Ngayon, gusto niyang makaalis dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Hindi mula sa pisikal na panganib, kundi mula sa posibilidad na masanay siya sa kanyang gintong hawla. Mula sa panganib na baka magsimula siyang maghanap ng kabutihan sa isang taong alam niyang mapanganib. Kailangan niyang tumakas bago pa mahuli ang lahat. Sinimulan niya ang kanyang plano. Sa araw, habang nasa opisina si Dante, nililibot niya ang buong property. Nagkukunwari siyang naglalakad-lakad sa hardin, ngunit ang totoo, kinakabisan niya ang bawat sulok, bawat puno, bawat pader. May nememorya niya ang pattern ng pag-ikot ng mga security guard.
Pinapanood niya ang mga kamera, hinahanap ang kanilang mga blind spot. Natuklasan niya na ang pader sa likurang bahagi ng hardin, malapit sa malalaking puno ng akasya, ay ang pinakamadilim na parte sa gabi. May isang kamera doon, ngunit may isang maliit na espasyo sa pagitan ng sakop nito at ng pader mismo. Isang maliit na siwang ng pagkakataon. Gabi-gabi, tinitignan niya mula sa kanyang balkoni ang lugar na iyon. Pinaplano ang bawat galaw. Kinakalkula ang bawat segundo. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, alam niyang iyon na ang oras. Ang langit ay madilim, walang buwan. Perpekto. Huminga siya ng malalim habang nakatayo sa harap ng kanyang walk-in closet. Kinuha niya ang pinakasimpleng damit na nakita niya, isang itim na pantalon at isang itim na shirt. Isinuot niya ang pinakamatibay na rubber shoes na nandoon. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara Reyes na umiiyak sa pasilyo ng ospital. May determinasyon sa kanyang mga mata. May apoy. Iniwan niya ang cellphone na bigay ni Dante sa ibabaw ng kama. Iniwan din niya ang singsing na diamante sa tabi nito. Iyon ang huling pagkakataon na tiningnan niya ang posas na iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at sumilip sa pasilyo. Walang tao. Tahimik. Gamit ang lahat ng kanyang natutunan, maingat siyang gumalaw sa mga anino ng mansyon. Iniiwasan ang mga kamera, nagtatago sa likod ng mga haligi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nakarating siya sa pinto sa likod na patungo sa hardin. Mabuti na lang at hindi ito nakalock. Dahan-dahan niya itong binuksan at lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Tinakbo niya ang damuhan, ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog. Palapit na siya sa pader. Malapit na. Konti na lang. Nakarating siya sa pader na bato. Huminto siya sandali sa ilalim ng puno ng akasya, sa lugar na alam niyang blind spot ng kamera. Sumandal siya sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa pinaghalong takot at kaba. Tumingala siya sa taas ng pader. Mataas ito. Mga 10 talampakan. Ngunit may mga baging na nakakapit dito, sapat na para maging hawakan. Kaya mo to, Ara, bulong niya sa sarili. Para sa kalayaan mo. Nagsimula siyang umakyat. Ang kanyang mga daliri ay sumasabit sa mga siwang ng bato. Ang kanyang mga paa ay sumasampa sa makakapal na baging. Mahirap. Masakit. Ngunit hindi siya tumigil. Nang marating niya ang tuktok, sumilip siya sa ibaba. Madilim na kalsada. Katahimikan. Malaya na siya. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya. Bumagsak siya sa damuhan sa kabilang panig, ang impact ay nagdulot ng sakit sa kanyang mga bukong-bukong. Ngunit hindi niya ininda. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo. Tumatakbo siya palayo sa mansyon, palayo sa gintong hawla, palayo kay Dante Santillan. Tumatakbo siya sa dilim, ang tanging dala ay ang pag-asang makabalik sa kanyang dating buhay. Ang hindi niya alam, habang tumatakbo siya patungo sa inaakala niyang kalayaan, ay tumatakbo rin pala siya patungo sa isang mas malaki at mas nakakatakot na panganib na naghihintay sa kanya sa dilim. Clink! Ang tunog ng yelo na tumama sa baso ay ang tanging ingay sa loob ng malawak at madilim na opisina ni Dante. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, hawak ang isang baso ng whiskey, nakatitig sa hilera ng mga monitor sa kanyang harapan. Ang mga screen ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang mansyon. Tahimik. Payapa. Ngunit may mali. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang pagkairita na kanina pa gumugulo sa kanyang isipan. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang desk. Elena. Sir, sagot ng boses mula sa intercom. Naghapunan na ba si Siginang Santillan? Tanong niya, ang pangalan ay tila banyaga sa kanyang sariling bibig. Opo, sir. Nasa kwarto na po niya siya. Tumango si Dante kahit hindi siya nakikita. Ngunit hindi pa rin nawala ang pakiramdam. Muli niyang pinindot ang buton, pinapalitan ang view ng mga kamera. Isa-isang ipinakita ang mga pasilyo, ang hardin, ang sala. At pagkatapos ay ang kwarto ni Ara. Pindot. Lumabas ang view mula sa kamera na nakatago sa itaas ng pinto ng kwarto nito. Ang silid ay walang laman. Ang kama ay perpektong nakaayos. Walang Ara. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib.
Mabilis niyang pinindot ang isa pang buton para makita ang view mula sa kamera sa balcony. Wala rin siya doon. Tumayo siya. Sa ilang hakbang, narating niya ang monitor kung saan niya maaaring i-rewind ang footage. Pinatakbo niya ito pabalik. Nakita niya ang pagpasok ni Ara sa kwarto pagkatapos ng hapunan. Nakita niya itong nagpalit ng damit. Nakita niyang iniwan nito ang singsing at ang cellphone sa kama. At nakita niya itong maingat na lumabas ng kwarto. Isang nakakuyom na kamao ang dumapo sa kanyang mesa. Tanga! Bulong niya sa sarili. Paanong hindi niya nakita ito? Masyado siyang naging kampante. Pinatakbo niya ang mga footage mula sa ibang kamera, sinusundan ang landas ni Ara na parang multo sa dilim. Nakita niya kung paano nito iniiwasan ang mga kamera. Nakita niya kung saan ito dumaan. Nakita niya itong umakyat sa pader sa likod bahay. Crack! Sa isang biglaang pagsabog ng galit, sinuntok ni Dante ang isa sa mga monitor. Nagkalat ang basag na salamin sa sahig. Hindi ito galit dahil sa pagsuway ni Ara. Ito ay galit na may halong takot. Isang uri ng takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya alam. Ang kawawang tanga ay hindi niya alam na ang pagtakas mula sa kanya ay pagtakbo papunta sa mga tunay na halimaw. Mabilis niyang dinampot ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Marco. Hanapin niyo siya, utos ni Dante, ang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Tumakas siya. Lumabas sa likod ng pader. Bilis! Hindi na niya hinintay ang sagot. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling lumabas ng opisina. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang security guard na nasa lubong niya. Hindi siya sinagot ni Dante. Diretso siyang lumabas at sumakay sa kanyang itim na sports car. Pinaandar niya ang makina, ang ugong nito ay isang sigaw ng kanyang nararamdaman. Pinaharurot niya ang sasakyan palabas ng gate, ang mga gulong ay umiskit sa semento. Alam niya kung saan ito pupunta. Susubukan itong umuwi. At alam din niya na sa daan na yon, sa mga eskinita ng gabi, naghihintay ang mga aso ni Miguel Sandoval. Marco, anong status? Sabi niya sa kanyang earpiece habang mabilis na nagmamaneho. Sir, may van na sumusunod sa kanya. Itim. Walang plaka. Mukhang sila na nga, sagot ni Marco. Papalapit na sila. Huwag ninyong hayaang makuha nila, sigaw ni Dante, ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Sinusubukan po namin, sir, pero nahaharangan kami, naputol ang linya. Nagmura si Dante. Mas lalo pa niyang binilisan ang takbo. Ang mga ilaw ng poste ay nagiging isang mahabang guhit na lamang sa kanyang paningin. Samantala, tumatakbo si Ara sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang paghinga ay malakas at pagod. Ang kanyang mga binti ay nangangalay na. Ngunit hindi siya humihinto. Malapit na siya sa main road. Malapit na. Bigla, isang van ang humarang sa kanyang daraanan. Bumukas ang pinto nito at dalawang lalaki ang mabilis na bumaba. Natigilan si Ara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito ang mga tauhan ni Dante. Iba sila. Ang kanilang mga mata ay may mali siya. Miss, mukhang naliligaw ka, sabi ng isa, mumingisi. Aatras sana si Ara, ngunit may isa pang lalaki na lumitaw sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Sino kayo? Pinapasundo ka lang namin, sabi ng lalaki. Sumama ka na lang ng maayos. Hinawakan siya ng mga ito sa braso. Nagpumigla si Ara, sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Tinulak siya ng mga ito papasok sa van. Bago pa man maisara ang pinto, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanila. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Isang itim na sports car ang humarang sa van, ang makina nito ay umuungol na parang isang galit na hayop. Bumukas ang pinto ng kotse at mula sa dilim, lumabas si Dante Santillan. Ngunit hindi ito ang Dante na nakikita ni Ara sa hapagkainan. Hindi ito ang Dante na sumalo sa kanya sa hagdanan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay ibang-iba. Ang kanyang postura ay alerto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat galaw niya ay may bigat ng panganib. Ito si Yi. Bitiwan niyo siya, sabi ni Dante, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Nagtawanan ang mga lalaki. Sino ka ba para utusan kami, ha? Boyfriend ka niya? Hindi sumagot si Dante.
Sa isang iglap sumugod siya. Napanood ni Ara ang lahat na parang isang slow motion na pelikula. Ang unang lalaki ay sumuntok, ngunit mabilis na umilag si Dante at sinikmuraan ito. Napaluhod ang lalaki, hindi makahinga. Ang pangalawa ay bumunot ng patalim, ngunit nahawakan ni Dante ang braso nito, pinihit, at narinig ni Ara ang isang malutong na tunog ng nabaling buto. Sumigaw sa sakit ang lalaki. Ang ikatlong lalaki na nasa likod ni Ara ay tinutok ang isang baril kay Dante. Isang galaw pa, babarilin kita. Ngunit bago pa man niya makalaboso, isang anino ang lumabas mula sa likod ng van, si Marco, at pinukpok ang ulo ng lalaki gamit ang isang bakal na tubo. Bumagsak ito ng walang malay. Sa loob lamang ng ilang segundo, tapos ang laban. Nilapitan ni Dante si Ara, na nakaupo sa sahig ng van, nanginginig sa takot at pagkamangha. Inalis niya ang kanyang mamahaling coat at ipinatong ito sa mga balikat ni Ara. Okay ka lang, tanong niya, ang kanyang boses ngayon ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ara sa kanya, pagkatapos ay sa mga lalaking nakahandusay sa sahig. Sino sila? Huminga ng malalim si Dante. Hinawakan niya ang kamay ni Ara at tinulungan itong tumayo at lumabas ng van. Inalalayan niya ito papasok sa kanyang kotse. Nang nasa loob na sila, at habang mabilis na umaalis sa lugar na yon, sa wakas ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng pait. Ang pagkakautang ng tatay mo, hindi iyon simpleng utang lang, Ara. Hindi nagkataon na sa dinami-dami ng tao, ikaw ang napili ko. Napakunot ang noo ni Ara. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Pinahinto ni Dante ang sasakyan sa isang madilim at tahimik na bahagi ng kalsada. Tumingin siya ng diretsyo kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang emosyon sa mga mata nito. Pagsisisi, galit, at isang malalim na kalungkutan. Ang mga lalaking humahabol sa tatay mo, ang mga lalaking dumukot sa iyo, mayon mga tauhan sila ng mortal kong kaaway. Isang lalaking nagngangalang Miguel Sandoval. Sandoval. Ang pangalan ay walang kahulugan para kay Ara. Hindi ko maintindihan, sabi niya, nanginginig pa rin. Matagal na niya akong gustong pabagsakin, pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Sinubukan niya akong tirahin sa negosyo, pero hindi siya nagtagumpay. Kaya humanap siya ng ibang paraan. Humanap siya ng kahinaan. Tumingin si Dante kay Ara, at ang tingin nito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ikaw ang nahanap niya. Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ako? Paano? Bakit ako? Dahil matagal na kitang pinagmamasdan, Ara. Ang pag-amin na yon ay mas nakakagulat kaysa sa mga suntok at baril kanina. May ilang beses na nakita kita sa coffee shop malapit sa dati mong pinapasukan, sa parke kung saan mo dinadala ang tatay mo tuwing linggo. Nakita ko ang isang babaeng simple, mabait, at gagawin ang lahat para sa pamilya niya. Ang boses ni Dante ay bumaba, halos isang bulong na lang. Nakita ko sa iyo ang lahat ng bagay na matagal nang nawala sa akin. Hindi makapagsalita si Ara. Ang isipan niya ay gulong-gulo. Nalaman ni Sandoval ang tungkol doon. Siya ang nag-utos sa mga tauhan niya na pautangin ang tatay mo. Siya ang nag-utos na guluhin kayo. Gumawa siya ng isang perpektong sitwasyon ng desperasyon. Isang bitad. Alam niyang kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, kikilos ako. Unti-unting nag-sink in ang lahat kay Ara. Ang mga mambuburas. Ang atake sa puso ng kanyang ama. Ang biglaang pagdating ng abogado. Hindi iyon mga nagkataon. Iyon ay mga piyesa ng chess na maingat na inilagay sa isang board. At siya ang pain. Kaya ka nag-alok ng kasal, tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Para ilayo ako sa kanila. Tumango si Dante, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Iyon ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan na naisip ko para legal kang mapasailalim sa proteksyon ko. Para dalhin ka sa isang lugar kung saan hindi ka nila magagalaw. Ang mansyon. Ang gintong haula mo. Napatingin si Ara sa labas ng bintana. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lalaking kinatatakutan niya, ang halimaw na bumili sa kanya, ay siya palang nagsisikap na iligtas siya. Ang kanyang bilangguan ay ang kanyang kanlungan. Ang pagtakas niya ay isang pagpapakamatay. Kinuha ni Dante ang isang first aid kit mula sa glove compartment. Kumuha siya ng bulak at povidone iodine.
Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Ara, kung saan may maliit na gasgas mula sa pagkakabagsak niya kanina. Napakislot si Ara sa pagdampi ng kanyang kamay, ngunit hindi siya umangal. Pinanood niya habang maingat nitong nililinis ang kanyang sugat. Ang mga kamay na kayang bumali ng buto ay kaya ring maging napakadahan-dahan. Pagkatapos, tumingin ito muli sa kanya. Ang pader na laging nakaharang sa pagitan nila ay tila gumuho na. Hindi ko intensyong ikulong ka, Ara, sabi ni Dante, ang boses ay puno ng pait at pagod. Kinasal ako sa'yo, hindi para bilangwin ka. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Kinasal ako sa'yo para iligtas ang buhay mo. Nakatitig lamang si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng pagkalito, ng pagsisisi, at ng isang emosyong hindi niya pa kayang pangalanan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi na ito ang mabigat at malamig na katahimikan ng mga nakaraang araw. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita, ng mga nagbabagong damdamin. Hindi na tumingin si Ara kay Dante bilang isang halimaw. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking komplikado, balot ng panganib, ngunit may sariling bigat na dinadala. Ang bawat saglit na pagpapakita nito ng kabaitan, ang kumot, ang pagsalo sa hagdanan, ay nagkaroon na ngayon ng bagong kahulugan. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Elena at ng iba pang kasambahay, ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala. Ngunit isang tingin lang mula kay Dante ay sapat na para bumalik sila sa kanilang mga gawain ng walang tanong. Magpahinga ka na, sabi ni Dante kay Ara, ang boses ay mas malumanay kaysa dati. Ipapadala ko na lang ang pagkain mo sa kwarto. Tumango si Ara at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Ngunit huminto siya at lumingon. Salamat, bulong niya. Natigilan si Dante. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang pagkagulat sa mga mata nito, bago ito muling napalitan ng kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Tumango lang ito bilang sagot. Sa kanyang kwarto, naupo si Ara sa kama. Ang dating pakiramdam na isa siyang bilanggo ay napalitan ng pagkalito. Kung ang lugar na ito ay ang kanyang proteksyon, ano ang dapat niyang maramdaman? Ligtas? O mas lalong nakakulong, hindi na sa pader, kundi sa isang sitwasyong hindi niya kontrolado. Maya-maya may kumatok sa pinto. Hindi ito si Elena. Si Dante. May dala siyang tray na may lamang mainit na sabaw, tinapay, at isang baso ng tubig. Ang kilos ay tila bago at hindi natural para sa kanya, medyo alanganin. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Kainin mo yan, sabi niya. Kailangan mong lumakas. Akmang tatalikod na siya nang magsalita si Ara. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Huminto si Dante, nakatalikod pa rin. Sasabihin mo ba sa isang ibon na ang hawla ay para sa kanyang kaligtasan? O iisipin niyang isa pa rin itong hawla? Ang analohiya ay tumama kay Ara. Iyon na mismo ang naramdaman niya. Sino si Miguel Sandoval? Tanong niya, naglakas loob. Bakit niya ito ginagawa? Naramdaman ni Ara ang pagtigas ng katawan ni Dante. Dahan-dahan itong humarap at ang mga mata nito ay nagdidilim na parang isang paparating na bagyo. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. Pero karapatan kong malaman, giit ni Ara, tumatayo. Buhay ko ang nakataya rito. Buhay ng pamilya ko. Nakita ni Dante ang determinasyon sa mukha ni Ara. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagod at pagkatalo. Naupo siya sa silyang nasa tapat niya. Ang pamilya Sandoval at ang pamilya ko may mahabang kasaysayan kami. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang manggas, ipinapakita ang isang mahaba at pangit na peklat sa kanyang braso. Maputi at luma na ito, ngunit malinaw pa rin. Ito, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, ay isang alaala mula sa gabing pinatay nila ang aking mga magulang sa harap ko mismo. Napasinghap si Ara. Ang kwento ay mas malagim pa kaysa sa inaasahan niya. Nakita niya ang isang batang lalaki sa kanyang isipan, nagtatago sa ilalim ng kama, pinapanood ang isang karahasang hindi dapat masaksihan ng sinuman. Ako lang ang nakaligtas, pagpapatuloy ni Dante, ang tingin ay nasa malayo, tila binabalikan ang isang masamang panaginip. At mula noon, ginugol ko ang buhay ko para itayo ang lahat ng mayroon ako ngayon para siguraduhin hindi na sila mananalo pa. Ang bawat salita ay nagpapaliwanag sa kung sino si Dante. Ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang pagiging malupit, ang kanyang pangangailangan para sa kontrol, lahat ay nag-ugat sa isang gabing iyon.
Habang nagsasalita si Dante, naramdaman ni Ara ang pagbabago sa sarili niya. Ang awa ay pumalit sa takot. Ang pag-unawa ay pumalit sa paghusga. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa kamay ni Dante na nakapatong sa kanyang hita. Isang senyales ng emosyong pilit nitong tinatago. Nang hindi nag-iisip, inabot ni Ara ang kanyang kamay at marahang ipinatong ito sa kamay ni Dante na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Nagulat si Dante sa ginawa niya. Ang buong katawan nito ay nanigas, at ang mga mata nito ay mabilis na tumingin sa kanilang magkadikit na mga kamay, pagkatapos ay sa mukha niya. Ito ang unang beses na nagkaroon sila ng pisikal na kontak na hindi dahil sa aksidente o karahasan. Ito ay isang kilos ng purong simpatsya. Inaasahan ni Ara na hahawiin nito ang kanyang kamay, ngunit hindi. Hinayaan lang niya itong manatili doon. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-relax ng mga nakakuyom na daliri ni Dante. Hindi ka nag-isa, sabi ni Ara, ang boses ay mahina ngunit puno ng katapatan. Nandito ako. Ang mga salitang iyon, simple ngunit makapangyarihan, ay tila tumagos sa pader na matagal nang binuo ni Dante sa paligid ng kanyang puso. Tinitigan niya si Ara, at sa isang saglit, ang anyo ng makapangyarihang EA ay naglaho. Ang nakita ni Ara ay isang lalaking pagod, nasasaktan, at uhaw sa isang koneksyon na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi nila namalayan kung gaano sila katagal sa ganoong posisyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno na ng isang bagong pag-unawa. Sa wakas, si Dante ang unang bumawi. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay, ngunit hindi na kasing bigla ng dati. Tumayo siya. Kumain ka na, sabi niya, ang boses ay medyo paos. Magpahinga ka. Dito ka lang. Ligtas ka dito. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kwarto, isinasara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Ara na nakaupo, ang init ng kamay ni Dante ay tila nararamdaman pa rin niya sa kanyang palad. Alam niyang may nagbago. Hindi lang sa pagtingin niya kay Dante, kundi pati na rin sa sarili niya. Ang dating pagnanais na tumakas ay napalitan ng isang damdaming hindi pa niya maintindihan, isang pagnanais na manatili. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang penthouse na tanaw ang buong Metro Manila, isang lalaki ang marahas na naghagis ng isang baso ng alak sa pader. Crash! Nagkalat ang bubog at ang pulang alak ay dumaloy sa puting pader na parang dugo. Walang kwenta, sigaw ni Miguel Sandoval. 3 tao laban sa isa, natalo pa kayo. Anong klaseng mga tauhan kayo? Ang lalaking may peklat sa kilay, ang isa sa mga naniningil kay Mang Tomas, ay nanginginig na nakayuko sa kanyang harapan. Pasensya na po, Boss Miguel. Hindi po namin inaasahan si Ipo mismo ang dumating. Alam ko, sigaw ni Miguel, ang kanyang gwapong mukha ay nababalutan ng galit. Ibig sabihin, epektibo ang pain. Nahulog siya sa bitad. Pero ang hindi ko matanggap ay kung paano ninyo hinayaang mabawi niya ito. Lumakad si Miguel patungo sa kanyang malaking bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang plano ay simple lang. Dukutin ang babae. Gamitin siya para palabasin si Santillan sa kanyang lungga, sa isang lugar kung saan tayo ang may kontrol. At doon, tatapusin natin siya. Humarap siya sa kanyang tauhan, ang mga mata ay nanlilisik. Pero pumalpak kayo. At ngayon, ang babae ay mas lalo pang naging importante sa kanya. Hindi na lang siya isang pain. Naging premyo na. Nag-isip si Miguel. Ang direktang pag-atake ay hindi naubra. Itatago ni Dante ang babae ng mas mahigpit pa. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan na mas masakit. Isang paraan na hindi kailangan ng dahas. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapanlinlang at puno ng kasamaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Kumusta ang matanda sa ospital? Tanong niya. Maayos naman po, boss. Maganda po ang pag-aalaga sa kanya. Good, sabi ni Miguel. Gusto kong magpadala ka ng isang basket ng prutas bukas. At sa loob ng basket, ilagay mo ito. Kumuha siya ng isang brown envelope mula sa kanyang mesa at iniabot ito sa kanyang tauhan. Ano po ito, boss? Mumisi si Miguel. Ang katotohanan. Isang katotohanang sisira hindi lang sa tiwala ng babae kay Dante, kundi pati na rin sa puso ng kanyang minamahal na ama. Tumingin siya sa isang litrato ni Ara at Mang Tomas na nakuha ng kanyang mga espiya.
Kung hindi natin kayang atakihin ang halimaw, bulong ni Miguel sa sarili, habang pinagmamasdan ang larawan ng masayang mag-ama. Aatakihin natin ang kanyang pugad. Sa loob ng maraming taon, ang mundo ni Dante Santillan ay umiikot lamang sa dalawang bagay, kapangyarihan at paghihiganti. Bawat araw ay isang kalkuladong hakbang. Bawat desisyon ay isang paggalaw sa isang madugong chessboard. Ang kanyang puso ay isang makinang malamig at epektibo, walang puwang para sa anumang kahinaan. Ngunit dumating si Amara. Ang babaeng binili niya para maging pain ay naging dahilan ng kanyang pagbabago. Ang paghawak nito sa kanyang kamay, ang mga salitang, hindi ka nag-iisa, ang mga iyon ay tila gumising sa isang parte ng kanyang pagkatao na matagal na niyang inakalang patay na. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nagsimulang makaramdam si Dante ng isang bagay na maliban sa galit at pait. Nakaramdam siya ng pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi siya dumiretso sa kanyang opisina. Sa halip, kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Ara. Pagbukas nito, nakita niya si Ara nagulat. May problema ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Dante. Mag-ayos ka, sabi niya. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Basta. Sumama ka sa akin. Ang tono niya ay hindi na isang utos, kundi isang pakiusap. Nagtiwala si Ara. Pagkalipas ng kalahating oras, bumaba ito, nakasuot ng simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Dinala siya ni Dante hindi sa kanyang karaniwang sports car, kundi sa isang itim na Ray. Walang mga bodyguard na kasama. Silang dalawa lang. Nagmaneho sila palayo sa magulong syudad. Habang papalayo sila, tila gumagaan din ang hangin sa loob ng sasakyan. Nagsimulang magtanong si Ara tungkol sa mga bagay-bagay, ang paborito niyang kulay, ang musika na gusto niya, mga simpleng tanong na walang sinuman ang nangahas na itanong sa kanya noon. At sa kanyang sariling pagkagulat, sinagot niya ang mga ito. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, lumiko sila sa isang maliit at tabong daan. Sa dulo nito ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa gilid ng isang tahimik at halos pribadong beach. Ang buhangin ay puti at ang tubig ay napakalinaw. Ito ay isang paraiso na malayo sa mundo ni E. Ano ng lugar to? Manghang tanong ni Ara habang bumababa sila. Binili ko ito noon pa, sagot ni Dante, ang tingin ay nasa dagat. Nang mga panahong nangangarap pa ako ng ibang buhay. Dito ako pumupunta kapag gusto kong kalimutan kung sino ako. Ang pag-amin na iyon ay isang malaking hakbang para kay Dante. Ipinapakita niya kay Ara ang isang bahagi ng kanyang sarili na walang sinuman ang nakakaalam. Maghapon silang naglakad sa dalampasigan. Nagkwentuhan. Nagtawanan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang pagngiti ni Dante. Hindi ito ang malamig na ngisi na nakita niya noon, kundi isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata, nagpapalambot sa kanyang matigas na anyo. Naramdaman ni Dante na tila nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Sa piling ni Ara, hindi siya si E, ang kinatatakutang pinuno ng sindikato. Siya lang si Dante. Isang lalaking nakahanap ng kapayapaan sa piling ng isang babaeng nagpakita sa kanya ng liwanag. Habang nagaganap ang kanilang munting paraiso, sa isang ospital sa Maynila, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang pumasok sa private suite ni Mang Tomas. Good morning po, Mang Tomas. May nagpadala po sa inyo ng prutas, sabi ng peking nurse na may matamis na ngiti. Inilapag nito ang isang malaking fruit basket sa mesa. Naku, kanino galing yan? Siguro sa manugang ko na naman, natutuwang sabi ni Mang Tomas. Napakabait talaga ng batang iyon. Napakaswerte niyo po sa kanya, sabi ng nurse. May kasama pa pong sulat. Kinuha ng nurse ang isang brown envelope mula sa basket at iniabot ito kay Mang Tomas. Basahin niyo raw po. Nagtatakang binuksan ni Mang Tomas ang sobre. Ang laman nito ay hindi isang sulat, kundi mga litrato. Mga litrato ni Dante Santillan na may kasamang mga taong may itsurang kriminal. Mga litrato ng mga bodega ng mga armas. Sa ilalim ng isang litrato ni Dante, may nakasulat na malaking letrang IE. Kasama rin dito ang mga kopya ng mga news clippings tungkol sa mga gang war, kung saan palaging nababanggit ang pangalan ni E bilang isang misteryosong underworld figure. Ang ngiti sa mukha ni Mang Tomas ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang takot. Sa dalampasigan, papalubog na ang araw. Ang langit ay nag-agaw sa kulay kahel at lila.
Nakaupo sina Dante at Ara sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo, basag ni Ara sa katahimikan, noong una, akala ko demonyo ka. Napangiti si Dante. Marahil na. Pero ngayon, tumingin si Ara sa kanya. Nakikita ko na hindi lang iyon ang pagkatao mo. Humarap si Dante sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Ang ingay ng alon ang tanging maririnig. Ara, sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi ko pinagsisisihan na binili kita. Pero pinagsisisihan ko ang paraan kung paano ko ginawa iyon. Kung mayroon lang ibang paraan. Naiintindihan ko, sagot ni Ara. Dahan-dahan, inabot ni Dante ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Ara. Ang kanyang paghawak ay magaan at puno ng pagsuyo. Binago mo ako, Ara. Binigyan mo ako ng dahilan para gustuhin ang isang bagay na higit pa sa paghihiganti. Hindi na napigilan ni Dante ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Ara. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit hindi ito umiwas. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik ng pagnanasa o pag-aari. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, ng pag-asa, ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Isang halik na nagsasabing, ikaw ang kapayapaan ko. Tumugon si Ara sa halik, ipinulupot ang kanyang mga braso sa leg ni Dante. Sa sandaling iyon, wala ng kontrata, wala ng panganib, wala ng nakaraan. Tanging silang dalawa lang. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Pwede kaya, bulong ni Ara. Pwede kayang maging ganito na lang palagi. Hinawakan ni Dante ang kanyang kamay. Susubukan natin. Naglakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay, habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa liwanag. Nag-uusat sila tungkol sa isang posibleng hinaharap. Isang hinaharap na malayo sa gulo. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang tumunog ang telepono ni Dante. Isang tunog na bumasag sa kanilang perpektong sandali. Tiningnan niya ang screen. Numero ng ospital. Isang biglaang kaba ang bumalik sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Hello. Ang boses sa kabilang linya ay nag-uulat, puno ng pagmamadali. Nakinig si Dante, at habang tumatagal, ang masayang ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng yelo. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim at madilim. Bumalik na si E. Dante, anong nangyari? Ang tanong ni Ara ay tila nagmula sa malayo. Ang buong atensyon ni Dante ay nasa telepono, ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Nang ibaba niya ang tawag, ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Ang mahikang binuo nila sa buong maghapon ay biglang naglaho na parang bula. Ang papa mo, sabi ni Dante, ang boses ay walang buhay. Inatak ulit sa puso. Kritikal ang kondisyon niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal kay Ara. Ang init na naramdaman niya mula sa kanilang halik ay napalitan ng nagyelong takot. Ano? Paano? Akala ko ba? Kailangan nating bumalik. Ngayon na. Hindi na nagsalita pa si Dante. Hinila niya si Ara pabalik sa sasakyan. Ang paghawak niya ay hindi na malambot, ito ay apurado at puno ng tensyon. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang karera laban sa oras. Bawat kilometrong tinatakbo nila ay isang kilometrong naglalayo sa kanila mula sa paraisong saglit nilang natagpuan. Nakarating sila sa ospital na tila lumilipad. Tumakbo sila sa mga pasilyo, ang tunog ng kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw. Pagdating nila sa labas ng private suite, nakita nila ang mga doktor at nurse na nagmamadaling pumasok at lumabas. Anong nangyari? Tanong ni Dante sa isang doktor. He had a massive cardiac arrest, emersantilan. We're doing everything we can, sagot ng doktor bago muling pumasok sa kwarto. Sumilip si Ara sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa kama, napapalibutan ng mga makina na walang tigil ang pagtunog. Ang dibdib nito ay itinaas ng mga doktor gamit ang defibrillator. 1, 2, 3. Napahagulgol si Ara. Sinalo siya ni Dante sa kanyang mga braso, ngunit ang yakap nito ay hindi na makapagbigay ng anumang aliw. Pagkatapos ng tila isang eternidad, lumabas ang doktor, pagod at seryoso ang mukha. We were able to revive him. Pero napakadelikado pa rin ng kalagayan niya. Any form of shock or stress could be fatal.
Nakahinga ng maluwag si Ara, ngunit panandalian lang. Pumasok siya sa kwarto. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Naupo siya sa tabi ng kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Malamig. At doon, sa ibabaw ng bedside table, sa tabi ng isang hindi nagalaw na basket ng prutas, nakita niya ito. Isang brown envelope. Napakunot ang noo ni Ara. Kinuha niya ito. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang mga litrato. Mga litrato ni Dante na may mga tatuoing lalaki. Mga litrato ng mga baril. Mga news clippings tungkol sa karahasan sa ilalim ng mundo. At sa bawat larawan, ang pangalang ni ay paulit-ulit na nababanggit. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ito ang mundo ni Dante. Ang madugo at marahas na mundong pilit niyang itinatago sa kanya. Ang mundong pumatay sa pamilya nito. Ang mundong halos pumatay sa kanya. Biglang gumalaw ang kanyang ama. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Papay. Bulong ni Ara. Ngunit ang mga mata ni Mang Tomas ay hindi sa kanya nakatingin. Nakatingin ito sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Nakatingin ito kay Dante. Ang pagmamahal at pasasalamat sa mga mata ng kanyang ama ay nawala. Napalitan ito ng purong takot. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa naramdaman nito noong una silang sinugod ng mga mambuburas. Halimaw. Ang salita ay isang mahinang bulong, isang hirap na paghinga, ngunit para itong isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na kwarto. Sinubukan ni Mang Tomas na itaas ang kanyang kamay, itinuturo si Dante. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding paghihirap. Ang tunog ng heart monitor ay biglang bumilis, umalinggaw na parang isang alarma. Papa! Papa, wag, sigaw ni Ara. Pumasok ang mga doktor at nurse. Itinulak nila si Ara at Dante palabas ng kwarto. Clear, sigaw ng doktor. Nakatayo si Ara sa labas, nanginginig, nakatingin sa salamin ng pinto. Ang lahat ay kasalanan niya. Hindi. Kasalanan niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Dante. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay hinalikan niya ng buong puso. Ang lalaking pinaniwalaan niya. Ang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad sa kanyang puso ay namatay. Napalitan ito ng isang nag-aapoy na galit. Ikaw, sabi niya, ang boses ay puno ng kamandag. Ikaw ang may kasalanan nito. Ara, hindi. Huwag mo akong hahawakan, sigaw niya nang subukan siyang hawakan ni Dante. Ang mundo mo. Ang madugo mong mundo. Ito ang dinala mo sa buhay namin. Sinabi mo na pinoprotektahan mo kami, pero ikaw mismo ang panganib. Bawat salita ay isang punyal na tumutusok hindi lang kay Dante, kundi pati na rin sa sarili niya. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa takot. Pinaniwalaan kita, sigaw niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Akala ko iba ka. Pero isa ka pa ring halimaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dante. Ang tunog ay umalingaw sa pasilyo. Hindi gumalaw si Dante. Tinanggap niya ang sampal. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita niya sa mga mata ni Ara. Ara, pakinggan mo ako . Umalis ka na, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay basag na. Tinulak niya si Dante palayo. Umalis ka. Ayoko nang makita ka pa. Lumayo ka sa amin. Nakatayo lang si Dante, tila isang estatwa. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa ay siya na ngayong nagtataboy sa kanya pabalik sa dilim. Lahat ng pinangarap nila sa dalampasigan ay gumuho na. Nakita niya ang purong pagkamuhi sa mga mata ni Ara. At alam niyang talo na siya. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Paglabas niya ng ospital, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng ulan, hinahayaang basain siya nito. Tumingala siya sa madilim na langit, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang init na dinala ni Ara ay tuluyan ng nilamon ng lamig. Kinuha niya ang kanyang telepono. Pinindot ang numero ni Marco. Sir. Isang malamig at patay na boses ang lumabas sa lalamunan ni Dante. Isang boses na matagal nang hindi naririnig ng kanyang mga tauhan. Ang boses ni E. Ihanda mo ang lahat, utos niya.
Tatapusin na natin ang mga Sandoval. Lahat po, sir. Lahat, sagot ni Dante, habang ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha na parang mga luha. Ngayon din ni. Nakatayo si Dante sa gitna ng ulan, ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo sa kanyang puso. Ang utos ay naibigay na. Ang mga tauhan niya ay kumikilos na. Ang digmaan ay magsisimula na. Ngunit habang nakatayo siya roon, handa nang isuko ang kanyang sarili sa dilim, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Si Ara, nakaupo sa dalampasigan, ang mukha ay sinisikatan ng papalubog na araw. Ang ngiti nito. Ang paghawak nito sa kanyang kamay. Ang bulong nito, hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang nagbigay sa kanya ng saglit na pag-asa. Bigla, ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib ay nagsimulang humupa. Napalitan ito ng isang nakakabining bigat. Kung itutuloy niya ito, kung babalik siya sa pagiging CA, ano ang pagkakaiba niya kay Miguel Sandoval? Ano ang pagkakaiba niya sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya? Mawawalan ng saysay ang lahat. Ang pag-asa na ibinigay ni Ara, gaano man kasaglit, ay mawawalan ng saysay. Tumingin siya sa kanyang telepono. Sa screen, isang litrato ni Ara na kuha niya nang hindi nito alam, habang natutulog ito sa sasakyan kanina. Payapa. Inosente. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi sa ganitong paraan. Mabilis niyang pinindot muli ang numero ni Marco. Sir. Itigil mo, utos ni Dante. Itigil mo lahat ng operasyon. Now. Pero sir, nakadeploy na ang mga. I said, stop, sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan. Mayroon siyang bagong plano. Isang plano na hindi nangangailangan ng dugo. Isang plano na gagamit ng utak, hindi ng bala. May ipapagawa akong iba sa'yo. Ibinigay niya ang kanyang mga bagong utos. Hindi na ito isang utos para pumatay. Ito ay isang utos para magsiwalat. Ilabas ang lahat ng ebidensya ng money laundering, ng tax evasion, ng lahat ng iligal na transaksyon ng Sandoval Empire na matagal na niyang iniipon. Pabagsakin sila hindi sa eskinita kundi sa stock market. Pagkatapos may isa pa siyang huling tawag na ginawa. Isang tawag sa pinakamagaling na cardiac surgeon sa buong Asia. I don't care how much it costs, sabi ni Dante sa kausap. I want you on the first flight to Manila. Nang matapos ang lahat, tumingin siyang muli sa gusali ng ospital. Sa isang bintana doon, naroon si Ara, marahil ay umiiyak pa rin, puno ng galit sa kanya. Alam niyang hindi na niya maaaring balikan ito. Ang tanging paraan para mapanatili itong ligtas ay ang lumayo. Ang pinakamalaking sakripisyo na magagawa niya para sa babaeng mahal niya ay ang alisin ang sarili sa buhay nito. Lumipas ang ilang linggo. Ang kondisyon ni Mang Tomas ay unti-unting bumuti. Ang anonymous benefactor ay tumupad sa lahat ng pangako. Ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamahusay na gamot, ang pinakamodernong kagamitan. Walang salitang pasasalamat na sapat para sa lahat ng iyon. Ngunit para kay Ara, ang bawat araw ay isang pagdurusa. Sa araw, pinapakita niya sa kanyang ama na malakas siya. Ngunit sa gabi, sa kanyang maliit na kwarto sa ospital, umiiyak siya. Umiiyak siya sa galit, sa sakit, at sa isang nakakalitong pangungulila para sa lalaking itinakwil niya. Isang araw, habang nanonood siya ng balita sa RIE, isang headline ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sandoval Empire, gumuho dahil sa isang malawakang iskandalo sa Pandaraya. Ipinakita sa balita ang pag-aresto kay Miguel Sandoval. Ngunit hindi dahil sa karahasan o pagpatay. Dahil sa mga kasong financial. Milyon-milyong ebidensya ang bigla na lang lumabas at naibigay sa mga otoridad. Isang pagbagsak na malinis, walang putok ng baril, ngunit kasing bagsik ng isang digmaan. Alam ni Ara kung sino ang may gawa noon. Si Dante. Pinili nito ang isang ibang daan. Nang tuluyan ng makalabas ng ospital si Mang Tomas, habang nag-aayos sila ng gamit, isang babae ang lumapit sa kanila. Si Elena. Ma'am Ara, sabi nito, yumuyuko. Pinabibigay po ni Sir. Inabot nito sa kanya ang isang medium-sized na kahon na gawa sa kahoy. Nasaan siya? Tanong ni Ara, ang puso niya ay biglang kumabog. Umiling lang si Elena. Nag-iwan lang po siya ng bilin. Naibigay ko ito sa inyo kapag maayos na ang lahat. Nang gabing iyon, sa kanilang maliit na bahay na ngayon ay nabayaran na, binuksan ni Ara ang kahon.
Ang unang laman ay isang bankbook. Nang buksan niya, halos mahulog siya sa kanyang kinaupuan. Ang halaga ay sapat na para hindi na sila magtrabaho habang buhay. Ang pangalawa ay isang folder. Sa loob nito, naroon ang kanilang marriage contract, at sa tabi nito, naroon ang divorce papers. Pirmado na. Ang kailangan na lang ay ang pirma niya. Binibigyan siya ni Dante ng kalayaan. At ang panghuli, sa ilalim ng lahat, ay isang itim na leather-bound journal. Nanginginig niyang binuksan ito. Ito ay sulat kamay ni Dante. Sa bawat pahina, isinasalaysay nito ang kanyang buhay. Ang gabing namatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang paglaki sa lansangan. Ang pagbuo niya sa kanyang imperyo. Ang kanyang galit. At pagkatapos, ang mga huling pahina ay tungkol sa kanya. May nakita akong isang babae sa isang coffee shop. Simple lang siya, pero may liwanag sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tawa ko ulit. Sinundan ko siya. Pinapanood mula sa malayo. Para siyang isang paalala ng isang buhay na hindi ko maaaring magkaroon. Ngayon, nasaktan ko siya. Ang liwanag na yon ay ako mismo ang pumatay. Ang tanging paraan para bumalik iyon ay kung mawawala ako. Mahal kita, Ara. At dahil mahal kita, kailangan kitang palayain. Napahagulgol si Ara habang binabasa ang bawat salita. Ngayon niya lang naintindihan ang lahat. Ang bigat ng sakripisyo nito. Ang lalim ng pagmamahal nito. Sa ilalim ng journal, may isang susi at isang one-way bus ticket. Ang destinasyon, ang maliit na bayan kung nasaan ang beach house. Isang imbitasyon. Isang huling pag-asa. Kinabukasan, iniwan ni Ara ang isang sulat para sa kanyang ama. Sumakay siya sa bus, hawak-hawak ang journal sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa dalampasigan, ang lahat ay pamilyar. Ang amoy ng dagat, ang tunog ng alon. Naglakad siya patungo sa bahay na kahoy. At doon, nakita niya siya. Nakaupo si Dante sa buhanginan, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa dagat. Ang buhok nito ay medyo mahaba. Mas payat ito. Nakasuot lang ito ng simpleng shirt at shorts. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang aura ng panganib. Ang naroon na lang ay isang lalaking nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig nito ang kanyang mga yapak at lumingon. Nagulat ito nang makita siya. Tumayo ito. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Bakit ka nandito? Tanong ni Dante, ang boses ay tila hindi makapaniwala. Hindi sumagot si Ara. Sa halip, lumapit siya, at sa harap ng dagat na naging saksi sa kanilang panandaliang langit, niyakap niya ito ng mahigpit. Sinundo kita, bulong niya sa tainga nito, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Umuwi na tayo. Naramdaman niya ang panginginig ng mga braso ni Dante, habang yumayakap ito pabalik, ibinabaon ang mukha sa kanyang balikat. Isang yakap ng pasasalamat, ng pagpapatawad, ng isang pangalawang pagkakataon. Ang araw ay muling papalubog sa dalampasigan. Ngunit ngayon, ang tanawin ay hindi na malungkot. Isang batang lalaki, mga 2 taong gulang, ang tumatakbo sa buhanginan, humahagikik habang hinahabol ng kanyang ina. Habulin mo ako, mama, sigaw ng bata. Masyado kang mabilis, Leo, sagot ni Ara, tumatawa. Mula sa balkoni ng bahay na kahoy, pinapanood sila ni Dante. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang mga mata niya na dati puno ng dilim ay ngayon puno na ng liwanag. Tumingala si Ara at mumiti sa kanya. Kinawayan niya ito. Kumaway pabalik si Dante. Tumingin siya sa kanyang mag-ina na naglalaro sa dalampasigan. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang katubusan. At sa unang pagkakataon sa kanyang napakatagal na panahon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Dante at Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay at pag-ibig ni Dante at Amara. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang madamdaming paglalakbay din para sa akin. Bawat salita, bawat tagpo ay aking dinama. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang sakit, ang kanilang mga pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang unti-unting pagsibol ng pag-asa sa kanilang mga puso.
Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay maaaring matagpuan kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating buhay. Na ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang susi sa tunay na kalayaan. At higit sa lahat, na ang bawat isa sa atin, gaano man kalaki ang ating naging pagkakamali, ay laging karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon. Sana po ay naantig ng kanilang istorya ang inyong mga puso. Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais ko pong mabasa at malaman ang bawat isa. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.